Magandang araw po mga ka-vibes! For today's ganap ay maagang nagising lahat ng tao dito sa bahay. Kaya nang matapos ngang mag-almusal ay nagyaya na agad si Habi na pumunta na raw kami doon sa may dagat. Nauna na kasi yung kuya ni Habi at kasama niya lahat ng mga chikiting dito sa bahay. Dito nga rin pala natulog kagabi yung isang kuya ni Habi pati yung asawa niya mga ka-vibes. Kaya mas masaya yung weekend happenings. Paminsan-minsan lang kasi kapag nagsasama-sama dito ang lahat, usually kapag may importanteng okasyon or mga celebrations. Kaya eto nga si Habi at pinapaandar ng sasakyan. Sabi ko nga ay maglalakad na nga lang kami. Sa napapagod nga raw siya. Kaya sige na nga lang. Simula kasi nung magkasakit si Habi at ngayon na nagdadialysis na siya ay sobrang bilis niyang mapagod mga ka-vibes. Minsan nga ay pinagja-jogging ko para kako ay may exercise at hindi manghina ang katawan. Kaso konting takbo pa lang ay hinihingal na. Kaya nag-aalala din ako. Kaya naman hinahayaan ko na lang siya. Doon sa mga nakakaya niya lang gawin. Naglalakad-lakad din naman siya kapag medyo feel niya na madami yung energy niya. Ang lapit-lapit nga lang nito mga ka-vibes. At eto nga at nakarating na tayo dito. Eto nga pala ang bahay ng late lolo at lola ni Habi. Yung mga tiyahin niya ang naninirahan dito sa kasalukuyan. At yun nga si Habi mga ka-vibes. Sa sobrang excited nga ay nakapaanga lang. Hindi niya raw kasi mahanap yung tsinelas na gusto niyang suotin. Eto at dumiretso na nga kami papuntang dagat. At kaya naman pala hindi mahanap-hanap itong mahiwagang tsinelas. Kasi nauna na rito, sinuot ng pamangkin ni Habi. Ayan, at hinahanap na nga namin sila. At eto na nga ang mga chikiting na sobrang saya na naman. Dahil nakakaligo lang sila ng dagat kapag may nakakatanda na magdadala sa kanila. Ayan nga, at parang mga nakalaya. Maliligo na rin sana ako, pero naalala ko, hindi pa pala pwedeng maligo ng dagat si Habi. Kasi may isa pang catheter na nakakabit sa hita niya. Kaya next time na nga lang mga ka-vibes, bumalik na nga kami dito sa bahay at tamang-tama kasi magluluto raw ng ulam itong bilas ko. At gagawa rin daw kami ng kinilaw. Kaya naman, for the go itong assistant niya. Inislice ko na pala itong mga kakailanganing sangkap sa kinilaw. Inuna ko na itong luya. Mas marami, mas masarap. Pagkatapos ay sinunod ko na itong mga sibuyas. At syempre, itong pinaka-importanteng sangkap, ang sili. Medyo dinamihan ko na nga para mas malakas yung sipa. Lahat kasi dito sa bahay ay mahihilig sa maaanghang, mapabata man o matanda. May isang piraso ngang papahinog na mangga rito, kaya isinama ko na rin. At eto na nga ang mga sangka for kilawin mga ka-vibes. Pagkatapos ay tinanggalan ko na nga ng ulo at buto itong isda. And then hiniwa-hiwa ko na ng maliliit. Pagkatapos ay hinugasan na gamit ang suka. May nahabol nga palang manggang hilaw galing ng palengke mga ka-vibes. Kaya naman ay inasikaso ko na at nang maihalo na rin. At ayan nga ay pinagpuputol-putol pa ng bilas ko yung isda na hiniwa ko. Sobrang lalaki raw ng hiwa. Aduh, sorry na po. At pagkatapos na mababad ng ilang minuto, ay binanlawan na nga rin ng bilas ko sa suka. Then hinalo-halo niya na lahat ng sangkap. Pinigaan niya na rin ng ilang pirasong kalamansi. Aduh, Nakakalaway naman neto. Nilagyan na nga rin pala ito ng asin at pampalasa. Then hinalo-halo pa para pumantay ang lasa. At ayan na po, at tapos na ang ating napakasarap na kinilaw na isda. Sunod namang lulutuin itong next menu natin mga ka-vibes. Sobrang sarap din neto. Traditional na ulam to dito sa Semporna, Sabah. Ito nga ay isa ring bajaw and suluk dishes mga ka-vibes. Hindi ko na nga pala na videohan yung paglilinis nitong isdang popper fish mga ka-vibes. Or ang tawag nila dito ay ikan buntal. Di ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog mga ka-vibes. Kaya comment nyo po sa baba kung alam nyo. Dito kasi sa bahay ay nagluluto lang ng ganitong isda kapag andito ang bilas ko. Kasi siya yung marunong na magtanggal ng lason sa isdang to. Pagkatapos ngang linisan kanina ay pinakuluan na muna. At eto nga at tapos ng pinakuluan. Pagkatapos ay pinaghihimay na nga dyan ng sister-in-law ko. Ayan at pinagtulungan na nga namin at para mas mabilis na matapos. Sinimulan na nga pala ng bilas ko ang pagluluto. Bale nagisa nga lang siya dyan ng bawang, sibuyas, sili, luya at tanglad. Then nilagyan niya ng turmeric powder. Hinalo-halo niya lang hanggang sa makuha niya yung luto na gusto niya. Pagkatapos ay inilagay niya na itong hinimay-himay namin na isda kanina. Nilagyan niya ng asin at pampalasa, hinalo-halo pa at sinachop niya yung malalaking chunks.
Grabe ang sarap ng amoy nito mga ka-vibes. Legit na legit. Konting halo-halo pa. At ayan na po, luto na po ang ating sinagol na isdang buntal. Ready na ang lahat kaya kain po tayo mga ka-vibes.